Dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, nagpunta si Jesus sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya ang isang Kananeyang naninirahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit gaputok may di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis. Siya'y nag-iingay at sunod ng sunod sa atin. Sumagot si Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambayanan ng Israel mga kusinugo. Ngunit lumapit sa kaniyang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po ninyo ako, Panginoon. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. 7 na po ng Agosto. At ang mga pagbasa po natin ngayon matibay na paalalang gumawa po ng isang covenant ang Panginoon para sa kanyang bayang pinili. Siya ang kanilang magiging Diyos at sila ang kaniyang magiging bayan. Pero dahil na rin sa ang pag-ibig niya ay walang hanggan, tumawid sa ating mga hangganan ang naabot ng kaniyang habag. So hindi lang doon sa mga kalahi niya, hindi lang doon sa kanilang bayan. Madedevelop ito ng husto sa pamamagitan ni Apostol Pablo. So maging ang hindi kabilang sa kanila ay ibinilang niyang kaniya. Maging ang mga itinuring na hindi karapat-dapat ay pinaging dapat niya. Ang tinitingnan po niya ay ang iyong pananalig, hindi kung taga saan ka. Ang nakaaantig sa kanyang kalooban ay kapakumbabaan, hindi lahing pinagmulan. Sino nga ba naman ang hindi magpapatira pa sa pananalangin kung ang iyong mahal na anak ay naagaw na sa iyo ng mga puwersang hindi mo kayang sagupain? Hahanap at hahanap ka talaga ng mas malakas sa iyo para iligtas ang anak mo. Kaya nga't kung isasali natin sa ating lengguwahe ang sinabing malakas ng ale, maaari pong ganito, sige na Lord, pagalingin niyo na po ang anak ko. Sa dinami-dami na po ng ginawa ninyong malalaking kababalaghan, sisiw lang po ito sa inyo.
mumulang po ito sa inyo. At kahit gamumulang ito, malaking bagay na po ito sa amin. Umuwi siyang taglay ang ipinamanhik niyang taimtim kay Jesus. Iniwan na nga ng demonyo ang kanyang anak. Sa ginawa pong ito ng mahal na pong Jesus Nazareno, minamahal kong mga kapatid, naaabot kamay ang Diyos. Kaya palang abutin ang Diyos. Maging ng mga samumo na lang nagpapahalaga. Yung mga mumong nalalaglag sa ilalim ng hapag. Sabi nga po ni John Shea, Jesus made God accessible to all like the village well. Ginawa daw po ni Jesus na accessible o kayang marating ang Diyos gaya ng isang balon sa nayon. Kaya kung sa tingin natin katahimikan, ang tugon sa una nating pakiusap, makiusap po tayo uli. Huwag po tayo magsawa. Feeling rejected man tayo sa pangalawa nating pakikiusap, makisuyo pa rin tayo. Ma-highlight man kung sino tayo o kung ano tayo. Sa ikatlo nating pagpapahinuhod, manikluhod pa rin po tayo. At manahan sa katotohanang sa pangyayaring ito po, dito pa lang, sa pangyayaring ito, sa binasa natin sa Ebanghelyo, nabagbag na po ang kalooban ng mahal na pong Jesus Nazareno. Napalitan na ang sarili niyang mindset. Kasi po siya, katulad din ng iba, ay produkto ng kanyang lipunan at panahon. So ang paniwala, hindi naman dapat ipamigay sa mga tuta ang pagkain para sa mga anak. Yung mga tutang tinutukoy nila, ay di yung hindi kabilang sa kanila. Yung mga tagalabas, yung mga hindi Hudyo. Yung mga anak, yung mga Hudyo. Ngayon, dahil na rin siguro, sa nakita niyang malaking pananalig ng babaeng Kananea, napalitan ang sarili niyang mindset na siya ay hindi lamang para sa kanila. Ang blessed assurance pong ito ng mahal na pong Jesus Nazareno, ang siyang lalong magpatibay sa ating pananampalataya. At pagtitiwalang nakikita po niya ang ating mga paghihirap. Nababagbag ang kanyang damdamin. Siguro hindi niya matiis na ganun ang nangyari doon sa anak ng babaeng iyon. Hindi makayanan ng babaeng iyon ang nangyari sa kanyang anak. So, ginawan niya ng paraan. Yung ating misery, ang nakakapagpaisod, nakakabagbag o nakaka-move sa Ingles ng damdamin ng ating Panginoon. Magtiwala din tayo mga kapatid na samantalang nakikita niya ang ating mga paghihirap, gusto rin niya na lumaya tayo rito. Dahil ang paghihirap in itself ay hindi salvific. Wala pong kalugod-lugod sa paghihirap mismo. Pero kung maitatranscend po natin ang ating paghihirap, ano man ang ating nararanasan, naghihirap tayo ngayong mag-review, araw-araw, gabi-gabi, puyat tayo para makapasa sa ating board exam. Gusto rin ng Diyos na tayo makapasa, na maigpawan natin ang ating nararanasang paghihirap ngayon. Kaya hilingin po natin sa Espiritong Banal na bawat hibla ng ating
efforts ay matutunan nating ialay sa mas noble na purpose. Hindi lamang para sa atin, hindi lamang for the sake na makapasa ka, kundi ano ba yung nakikita mong kahalagahan ng pagkakapasa mo? Halimbawa, nag-aaral kang psychometrician, ano ba kung makapasa ka? Di, pag nakapasa ka, bigay ka ng mga psychological tests sa mga nangangailangan nito. At pagka naiskuran mo yun ng tama, na-interpret mo ng tama, nakapagbigay ka ng mabuting psychological assessment report, ay di napakalaking tulong sa intervention na gagawin sa iyong client. Kasi yung mabuting intervention nakabase sa mabuting diagnosis. Ayun, magandang makita natin ang value beyond what is at hand. Kung ano ang nandito, ano ba ang kahalagahan? Bakit kailangan mo na itong maisakatuparan? Sa madaling sabi, mga kapatid, ang ating mga pagsusumikap sa araw-araw ay maialay nawa natin sa pagtataguyod ng kaharian ng langit dito pa lang, ngayon pa lang. At yung ating pag-aalaya nawa ay hindi lang yung mga kapagbayad sa atin ng mabuti o kaya makakapagsauli ng ating efforts, kundi yung mga naninimot na lamang ng mumo sa ilalim ng hapag. At ang pagkakaloob natin sa kanila ng ating sarili at ng mga tinanggap din natin gaya ng ating talento, gaya ng ating lakas, gaya ng ating oras, ang ating buhay ay makapagbigay buhay at laya dinawa sa mga pinagkakaitan nito. Mahal na poong Jesus Nazareno, mahabag din po kayo sa amin.